Nagsisimula ang ating kwento sa isa sa pinakamalakas na sect na kung tawagin ito na ang The Nine Heavens. Nagsalita ang may mataas na katungkulan sa lahat at pinahayag niya ngayon ay papatunayan ni Celestial Venerable ang Dao bilang isang saint, na mas mataas sa rank kaysa sa Nine Heavens. Ito ay tunay na isang maswerteng pangyayari para sa clan. Mapalad ang lahat na masaksihan ang kahangahangang gawan na ito ngayon. Ito ang swerte ng tatlong buhay. At magalang din daw nilang tanggapin ang Celestial Venerable. Magsisimula na ang tribulation. Kasabay nito ang pagbubukas ng pintuan at paglabas ng Celestial Venerable. Bukod dito ay may mga kasama din ito sa kanyang likuran. Ipinapakita na sa pangunguna ng ating pangunahing tauhan at kasama niya ang 8 magagandang Empress, sa pagsunod ng 8 Empress sa ating bida upang suportahan ito sa kanyang haharapin na tribulation para makamit pa ang lakas at kapangyarihan. Sa nakakross na kamay na junior na ito ay habang nag-aantay sa paparating na tribulation ng ating bida ay nasambit pa nito at naasar dahil ang yabang naman daw ng Celestial Venerable na ito. Pahayag naman ng kanyang kasamahan talagang ang napakaswerte niya sa mga babae. Tingnan mo ang 8 Empress na iyon, bawat isa ay nangunguna. Sinagot naman sila ng matandang ito at pinagsabihan, kayong mga junior dapat daw ang mga ito maging seryoso. Naging seryoso itong matanda at kanyang ipinaunawa sa dalawa na ang Ascension Tribulation na ito ay isang tanawin na hindi ninyo makikita sa ilang buhay. Noong nakaraan, nilabanan niya ang monster race at winasak ang demon realm. Siya ay isang hindi magagapi na nilalang. Sa ilang mga sandaling paghihintay ay makikita na ang kalangitan ay biglaan na lamang itong may bumukas na tila ito na ang kanilang hinihintay na ang tribulation, habang nakatayo at nakatanaw sa kalangitan din ang ating bida. Natutuwa na napangiti siya nito dahil ngayon aakyat na siya sa tugatog ng kapangyarihan at titingnan niya daw kung sino ang magtatangkang pigilan siya. Sa di mapigilan at galak na ating bida, di na nga niya ito pinatagal pa kaya kasabay nito ay sinalubong niya na ang pagbubukas ng kalangitan. Pati ang junior na ito kanina ay naghihintay rin na kung paano ito malalagpasan ng Celestial Venerable kaya nasabi niya sa matanda na magsisimula na. Sa pagbubukas ng kalangitan ay bumungad naman agad ang isang figure at makapangyarihang nilalang sa taas ng ating bida, dahil dito ay napahinto siya at natigilan. At nang maaninag na makita ang magpapataw ng tribulation sa ating bida ay makikita rin na hindi ito karaniwan na nilalang habang may isang dragon din na pumapalibot nito sa kanya. Nabahala ang babaeng ito sa kakaharapin ng ating bida dahil ayon pa sa kanya ito ang sinaunang modernong Celestial Venerable. Ito ang numero 1 rank na ang Eternal Great Tribulation. Sa paniniwala rin ng matandang ito sa ating bida ay naniniwala daw sila na hindi magagapi si Celestial Venerable. Sa itaas at sa kumpiyansa ng ating bida na hindi siya nito matatalo ay naghamon pa ito sa Great Tribulation na isang laban. Sinagot naman ito ng Great Tribulation at sumasang-ayon siya na kung ito ang kanyang gusto. Dahil sa sagot na iyon ng Great Tribulation ay kasabay din naman ang paghahanda ng ating bida upang mauna ng umatake. Sa dami at sinag na pinakawalan ng ating bida patungo sa Great Tribulation ay ang kaninang naman na hawak ng Great Tribulation na isang artifact ay lumaki nga ito kaya ipinangsangga niya ito sa atake ng ating bida. Dahil sa banggaan ng mga ataking iyon ay halos yumanig nga ang sect ng The Nine Heavens sa lakas ng impact, kaya makikita rin ang pagliliwanag sa kalangitan na tila bumaba ang isang araw. Habang makikita naman ang 8 Empress na parang wala lang. Sa kanila ang lakas na iyon dahil dumaan lamang ito sa kanilang gilid ang lakas ng bugzo ng hangin. Nagsalita ang isa sa kanila nito na si Chu Ling at mahinahon niyang sinabi sa kinikilala nilang master na ating bida dahil matagal na raw nila itong hinihintay ang sandaling mangyari ito. Sa itaas nito dahil sa sinimula na maunang umatake ng ating bida ay di rin naman nagpapahuli ang Great Tribulation kaya gumamit nga rin ito ng time technique na kung kanyang tawagin, na makikita ay naging isang 8 nga ito. Nabahala naman ang matanda nang makita niya ito dahil ang time technique na ito ay nagpapahintulot sa mga clone na maglakbay sa maraming time dimension upang tugisin ang Celestial Venerable. Subalit imbis mabahala rin ang isa sa Empress na si Ji Suyan sa kakaharapin ng ating bida ay kabaliktaran naman ito sa kanya dahil tila natutuwa pa ito. Hindi naman ito ikinatakot ng ating bida ang ipinapamalas na time technique ng Great Tribulation bagkus natuwa pa siya dahil alam niyang gagamitin daw ito ng Great Tribulation ang hakbang na ito. Dahil sa bawat time period siya ay isang hindi magagapi na nilalang kasabay naman nito niyang nilabas ang kanyang isa sa pinakamalakas na kapangyarihan.
Matapos noon ay nagpakawala na naman ulit ng isang mapanirang atake ito ang ating bida gayunpaman ay walang kahirap-hirap naman ito na iiwasan ng Great Tribulation. At pinaalalahanan pa ito ang ating bida ng Great Tribulation na huwag daw itong magsalita ng walang ingat. Dahil sa magandang pagkakataon at bukas na depensa ng ating bida ay walang ano-ano ay umatake na nga ang Great Tribulation at buo naman itong sinalo ng ating bida. Naagara namang pagbagsak sa baba ng ating bida at pagtataka sa sarili na kung bakit napinsala siya sa ataking iyon. Ipinabatid ng Great Tribulation sa kapwa niya dawis na ang lakas ng ating bida ay tunay daw na pambihira, ngunit sa kasamaang palad, tinamaan ito ng Yin Yang Dao Divo Uringgu. Doon niya lamang nakita ang isang opening kaya tinanong niya ang ating bida na kung hindi ba nito napansin. Ipinagtaka ito ng ating bida kaya napapatanong siya sa kanyang sarili na kung sino ang nagpaplano nito sa kanya. Gayunpaman ay agad namang napagtanto niya ang mga bagay-bagay dahil isa lang ang may alam ng Yin Yang daw kaya't agarang itong napapatingin sa ibaba na kung saan ang 8 Empress. Sa kalagayan ng kanilang master ay natutuwa nga ang 8 Empress na tumatawa habang pinagmamasdan na nahihirapan ang kanilang master dahil sa ito daw ang kanilang hinihintay na mamatay. Ayon pa sa ating bida ang ganitong uri ng gu ay walang anyo at walang material. Ang gu ay maaari lamang itanim sa panahon ng pagtatagpo ng yin at yang. Ang mga may kakayahang gumawa ng ganitong bagay ay sila lamang. Napabugtong hininga na nasambit ng Great Tribulation dahil sa napagpasyahan na ang tagumpay at pagkatalo. Nakalulungkot man daw subalit mayroon itong katwiran at pagmamahal. Gayunpaman, ikaw ay kinalkula ng ganito ng mga babaeng pinakamamahal mo. Narinig ito ni Chuling ang sinabi ng Great Tribulation kaya sinagot niya ito anong katwiran at pagmamahal. Matagal na kaming natatakot sa kanyang malaswang lakas at mapaniil na pag-aari. Nagsalita din si Ji Suyan at tinanong niya sa ating bida na kung naaalala mo pa ba si Feng Wuxi. Kung hindi dahil sa iyo, dapat sana si Feng Wuxi ang kasama niya. Ipinabatid naman ni Yu Hongling ikanya rin na isa lamang itong biro niloko niya ang kanyang master at winasak ang kanyang mga ninuno pinapatay ang mga inosente. Isinaad muli ni Chuling na hayaan daw ng ating bida na sila na ang personal na ipadala ito sa kanyang huling paglalakbay, ikaw na demonyo. Dahil ang kanila mga aksyon ay para sa pagpatay sa demonyo kaya mamatay na daw ito. Dahil kapag namatay daw ang kanilang master ay malaya na sila. Sa mga nanlilisik na mata ng ating bida sinagot niya naman ang mga taksil niyang mga empress na hindi naman siya nito umaasa sa kanila. At kanyang rin ipinabatid noong nakaraan pinakitunguhan niya ang mga ito ng mabuti. Kung hindi dahil daw sa kanya paano ninyo makakamit ang inyong kasalukuyang mga posisyon bilang mga empress. Hindi niya inaasahan na pagtaksilan siya kaya mga walang utang na loob daw ang mga ito. Dahil sa wala na sa focus ang ating bida ay pinaalalahanan naman siya ng Great Tribulation na hindi ito ang oras para sa mga ganoong bagay. Kaya napalingon ang ating bida sa itaas at natigilan dahil sa naghanda na ng isa pang atake ang Great Tribulation na pwedeng tatapos sa ating bida. Sa oras din na iyon ay kasabay na nga binitawan ng Great Tribulation ang kanyang nabuong pinakamalakas na atake. Sa pagbulusok na iyon tungo sa ating bida ay nang tumama ito ay bumuo nga ito ng isang napakalakas na pagsabog sa ibabaw ng kalangitan. Sa mga nakakita na iyon may iba naman na bahala sa kanilang celestial venerable subalit kabaliktaran naman ito sa 8 empress dahil sa ito talaga ang kanilang inaasahan na mamatay ang kanilang master. Sa pagkawala ng mga usok ay tumambad naman sa kanila na makikita pa rin na nakangiti ito kahit marami ng natatamong pinsala ang ating bida kaya patawan niyang sinabi sa lahat dahil kung mamamatay man lang daw siya kung gayon lahat ay mamatay sila ng sama-sama. Nang malaman ito ni Ji Suyan na kung anong binabalak ng ating bida ikinabahala nga niya ito dahil sa kung hindi nila ito mapipigilan kasama din daw sila nito mamamatay. Sinagot naman ito ni Chuling wala na daw silang magagawa dahil sa huli na sila. Sa paghahanda muli ng Great Tribulation ay sinabihan niya ang ating bida na kung bakit naging miserable ang laban na ito ay hindi ganap na nakakasaya. Kaya ipinabatid niya na nilason ito ng gu kaya ang aking tagumpay ay hindi isang martial maaari kitang bigyan ng isa pang pagkakataon. Kasabay noon ang pagbubukas ng kalangitan na tila isang ipu-ipu na hinahatak ito ang ating bida kasama ang 8 empress. Nakangiti at masayang sinabihan ng Great Tribulation ang ating bida kaya bibigyan niya pa raw ito ng isa pang pagkakataon kasama ang 8 empress na nagtaksil sa kanya, kaya huwag daw siya nitong bigwan sa pagkakataon na ibinigay niya.
Sa di nakakaalam na ang teknik na ginamit ng Great Tribulation ay isang space-time reversal technique na isinagawa ng sinaunang modernong Celestial Venerable na ipadala ang mga kaluluwa ng 8 Empress at ang ating bida pabalik sa 50 taon na ang nakalipas. Makalipas ang 50 taon sa pagtataka ng ating bida sa kanyang paggising ay agad naman itong tumayo at tumungo sa salamin. Sa kanyang isip-isip ay napapatanong siya sa kanyang sarili na kung totoo bang nakabalik talaga siya 50 taon ang nakalipas. Kasabay naman nito ang pagpasok ni Empress Chuling na naguguluhan rin at nahihilo. At dahil sa ibinalik sila sa 50 taon kaya ang kasalukuyan estado pa dito ni Empress Chuling ay isa pang servant at ang future nito sa Nine Heavens ay magiging isang Sword Maiden. Nang makita niya ang ating bida ay napasigaw nga ito at natawag niya itong demonyo. Gayunpaman ay agad naman niyang itong binawi at tinawag muli na master. Sa isip-isip ng ating bida na tinitingnan niya ang taksil na si Chuling ay napapatanong pa rin ito na kung paano sila nakabalik sa nakaraan at napapatanong rin siya sa kanyang sarili na kung panaginip lang ba ang lahat ng iyon. At nang mapagtanto na talaga niya na bumalik sila sa 50 taon ang nakalipas sa ngiti ng ating bida ay masaya nga siya na tinitingnan si Chuling dahil sa di niya daw akalain na kasama din daw ang mga ito. Kaya lubos na lamang ang kanyang paghanga sa sinaunang modernong Celestial Venerable, nagpapasalamat siya sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong pumili muli. At dahil sa oras na sa paghihiganti ng ating bida ay tinanggal niya nga dito ang kanyang pangsuot sa paa habang pinagmamasdan ng taksil na si Chuling na may lubos na pagtataka. Kasabay noon sa nakababad na paa ng ating bida at nakaupo na tila bang pahihirapan niya ito kaya tinawag niya na si Chuling na hugasan daw nito ang kanyang paa. Nang marinig ni Chuling ang utos ng ating bida naging seryoso nga ang kanyang pagmumukha na para bang hindi niya ito gusto. Gayunpaman dahil sa walang pagpipilian at wala pang mga kakayahan at lakas ay sinunod niya na lang ito. Habang pinagmamasdan naman siya ng ating bida ay napapaisip din siya dahil hindi niya raw muna niya ito maaaring patayin ngayon upang makapaghiganti sa pagtataksil. Ngunit minsan ang kamatayan ay hindi ang pinakamalupit na parusa. Sa mga namuungo na galit at titig sa mga mata ng ating bida dahil ang kasalukuyang siya daw ay nagtataglay ng galit at pagkamuhi kahit napatayin niya ito hindi niya madarama ang sakit. Kaya sa ngayon daw ay gusto niya muna hayaan siyang mabuhay ng maayos, at hayaan siyang personal na maranasan kung gaano kasama ang maging wala siya. Nakangiting naman na sambit ng ating bida at kanyang nasabi wala sa mga iyon ang panaginip bumalik tayong lahat sa 50 taon ang nakaraan. Ikinagulat ito ni Chuling at paputol-putol niyang nasabi, kami, ano hindi kaya? Sinagot siya ng ating bida na tama daw ito hindi ito isang panaginip kaya ipinaliwanag ng ating bida sa kanya na ang space-time technique ng sinaunang modernong Celestial Venerable ay nagdala sa kanilang lahat pabalik sa nakaraan, kaya naaalala niya pa raw ng malinaw ang sinabi ni Chuling noong araw na iyon. Nanlamig si Chuling sa katotohanan sa mga binibitawang salita ng ating bida. Kaya naman sinabihan siya uli ng ating bida sapat na daw ito kaya tinanong niya si Chuling hindi ba't gusto mo ng kalayaan simula ngayon malaya ka na.